Magandang araw sa inyong lahat, Miss Terry. Isa po ako sa mga avid listener ng inyong channel. Lagi po akong nakikinig ng mga upload nyo kapag naglalaba o nagluluto ako. Minsan, bago ako matulog, sinisikap ko pong makinig ng mga bago nyong uploads. Kaya po ngayon lang ako sumulat sa inyo dahil humingi muna ako ng pahintulot sa asawa ko kung maaari kong ibahagi sa inyo yung aking kwento. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruby. Isa na po akong magulang na may 2 anak na pareho pang nasa elementarya ngayon. Masugid ang pagsubaybay ko sa kanilang pag-aaral, Miss Terry, dahil sa karanasan ko noong kabataan ko. Kaya ganoon na lamang ang pagtuon ko ng atensyon sa mga anak ko sa eskwelahan. At dito na nga po magsisimula ang aking kwento noong ako ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Tungkol po ito sa naging kaklase kong itago na lang natin sa pangalang Rosel. Bagong lipat ako noon sa eskwelahan dahil sa paglipat-lipat na trabaho ng aking mga magulang, kaya naapektuhan din ang aking pag-aaral. Muli, Miss Terry, ako po si Ruby at ito ang aking kwentong kababalaghan. Good morning, class! Sabay-sabay namang tumayo ang lahat ng estudyante at nag-greet din kay Teacher Santos. May bago nga pala tayong kaklase ngayon. Magpakilala ka sa kanila. Magandang umaga sa inyo. Ako si Ruby, ang magiging bago niyong kaklase. Unang araw ko yun sa bagong eskwelahan, Miss Terry. Lahat ng kaklase ko ay sa akin lang nakatingin pagkatapos kong magpakilala. Hindi naman po sa pagmamayabang, Miss Terry, pero may kagandahan daw po kasi ako noong kabataan ko. Sige, Ruby, umupo ka na sa bakanting silya dyan ha. Lalabas lang ako. Pagbalik ko, mag-uumpisa na tayo sa klase. Maraming nag-alok sa akin ng mga upuan, lalo na yung mga lalaking nagtutulukan pa para makatabi lang nila ako. Pero mas pinili kong umupo sa pinakadulo, katabi ng isang babaeng sobrang tahimik. Parang nagulat naman ang lahat sa napili kong upuan, Miss Terry. Yung iba pa sa mga kaklase ko ay sumisigaw. Naku, umupo kay Undin! Sabay tawa na ng lahat, Miss Terry. Hindi po iyon ang pangalan ng katabi ko. Para po sa kaalaman ng iba, yung Undin po ay isang fictional character sa isang Pinoy horror movie na Shake, Rattle and Roll. Ruby, baka mahawa ka dyan. Sayang, maganda ka pa naman. Nag-ingay sa sobrang tawa ang mga kaklase ko, Miss Terry, dahil sa panunuya nila sa panlabas na itsura niya. Kung ilalarawan ko siya, Miss Terry, isa siyang payat at morenang batang babae. Mayroon po siyang malamlam na mga mata, katamtamang laki ng mga ilong at makapal na labi. Para sa akin, Miss Terry, ay hindi naman ganoon kapangit ang itsura niya. Sadyang meron lang talagang pinagbabatayan ng itsura ang mga tao ngayon. Maya-maya ay bigla na ulit pumasok si Teacher Santos, kaya naman tumahimik ang lahat. Saan naman umupo si Ruby? Sa dulo po, ma'am. Sa tabi ni Undin. Sabay-sabay na naman nagtawa na ng mga estudyante. Puwera lang ako. Anong Undin? Tumigil kayo. Baka gusto nyong sa labas na naman kayo tumayo maghapon. Hindi maganda ang inaasal nyo sa klase nyo, ha? Sabay-sabay nagsorry ang mga estudyante. Pero alam ko naman na hindi bukal sa kalooban nila ang paghingi ng dispensa. Sigurado ka ba dyan, Ruby?
Hindi ka ba nalalayuan dyan? Okay lang po ako, Miss Santos. O sige, kung yan ang gusto mo, mabuti na rin yan at para may katabi rin si Rosel. O siya, kunin niyo na ang aklat niyo sa Filipino. Nang makatapos ang ilang guro sa pagtuturo, ay nag-recess na ang klase namin. Ang lahat ay nagkayayaang lumabas upang magpunta ng kantin. Pero kapansin-pansin ang kaklase kong hindi umiimik, kaya ako na lang ang naunang kumausap sa kanya. Hindi ka ba kakain? Ako nga pala si Ruby. Ikaw, anong pangalan mo? Huwag mo akong kausapin at baka pag-initan ka rin ng kaklase natin. Ha? Pag-initan? Bakit naman? Mabuti pa, Ruby. Iwasan mo na lang din ako. Ano ka ba? Hindi ko pa nga alam yung pangalan mo. Pinapaalis mo na ako. Rosel. Rosel ang pangalan ko. Sige ha, labas na ako. Nagmamadaling lumabas si Rosel ng kwarto nang makita niyang papasok ang iba naming kaklase ng mga babae. Nakita kong binabangga pa nga siya ng mga ito sa balikat at siya na lang ang umiiwas. Nakita ko pang nilalagyan ng bubble gum ang buhok niya habang nakatalikod siya. Sabay tawanan ng mga ito. Sa puntong yun ay naawa ako para kay Rosel. Iniisip ko, gaano na kaya katagal niyang tinitiis ang pambubuli sa kanya ng mga kaklase ko. Sa loob na lang ako ng classroom kumain ng aking baon. Noon, malapit nang matapos ang recess pero hindi pa rin bumabalik si Rosel sa loob. Kaya bago pa mag-resume ang klase, nag-CR muna ako at doon ko nakita si Rosel Misteri, punong-puno ng mga kalmot sa muka at braso. Marami rin siyang dumi sa iba't ibang parte ng kanyang mga binti na kanina naman ay wala ang mga yun. Diyos ko, Rosel, anong nangyari sa'yo ha? Sino may gawa niyan? Ay, ikaw pala, Ruby. Wala lang ito. Huwag mo nang pansinin. Yung mga kaklase ba natin ang may gawa nito ha? Hayaan mo, isusumbong ko sila kay Ma'am Santos. Agad niya akong hinawakan at pinigilan sa aking braso. Sobrang higpit ng mga ito. Huwag mo na silang isumbong, Ruby. Okay lang naman ako. Anong okay? Puro sugat ka sa mukha. Gagaling din naman ang mga ito. Huwag mo na lang silang pansinin at baka lalo pa silang magalit. Pati sa'yo, madamay ka pa. Hindi na kasi tama yung ginagawa nila sa'yo. Ano ka ba? Bakit mo hinahayaan na ganyanin ka lang nila? Hayaan mo na. Tulungan mo na lang akong alisin tong bubblegum sa buhok ko. Pagkatapos ko siyang tulungan sa pagtanggal ng bubblegum sa kanyang buhok misteri, ay kinumbinsi ko siyang magpunta sa klinik dahil sa dami ng mga kalmot at sugat sa muka at braso. Pero mariin itong tumanggi sa alok ko. Bagkus ay sinabi niyang huwag ko na lang daw itong pansinin at gagaling din naman daw yun agad. Sa totoo lang po, labis ang awa ko para kay Rosel. Hindi ko maiwasan na kapag naaalala ko siya ay bigla na lang akong napapaluha. Nang makabalik kami sa kwarto ay nagtaka at nagtanong ang aming teacher kung ano ang nangyari kay Rosel. Sasabihin ko na sana misteri, kaso inunahan ako ni Rosel. Wala po ito, ma'am. Nadulas lang po ako sa CR kanina. Hindi ba, Ruby? Sabay ngiti nito sa akin. Habang ako naman ay hindi ko alam kung magsisinungaling ba ako o hindi. Hanggang sa sumabat ang isa naming kaklase na si Matilda. Hay nako, hindi kasi nag-iingat eh. Pangit na, tatanga-tanga pa. Sabay tawa na naman ng mga kaklase sa loob ng classroom na siya namang sinaway agad ng aming guro. Magsitigil nga kayo? O siya sige, umupo na kayong dalawa. Sa susunod, Rosel, mag-ingat ka ha.
At ikaw, Matilda, hindi maganda yung ganyang asal. Kinabukasan, pagpasok ko sa eskwelahan, ay nakita kong nasa pwesto na niya agad si Rosel. Masaya ako na sabihin sa kanya na isinabay ko siya sa baon ko para may makain siya pagdating ng recess. Pero pagbati pa lang ni Rosel sa akin ay nagulat ako sa nakita ko sa kanya, Mystery. Magandang umaga, Rosel. Magandang umaga rin sa'yo, Ruby. Ang mahinahong tono ng boses nito. Anong nangyari sa'yo? Ha? Bakit? Anong meron? Yung sugat mo sa muka, nawala lahat? Ah, ayan ba? Oo, magaling na nga. Kaya diba sabi ko sa'yo, huwag mo nang intindihin. Pero, paano nangyari yun? Kahapon lang yung mga sugat na yun. Kahapon lang, malalim yun ah. Tapos ngayon, kahit peklat, wala. Hindi ko rin alam kung bakit, Ruby. Pero, hayaan mo na lang. Ang mahalaga, diba? Magaling na agad. Bigla namang sumabat ang isa naming kaklasing lalaki na ubod ng yabang. Kaya nga undin ang tawag namin sa kanya eh. May lahi yata yung aswang o maligno eh. Ito na naman ang sabay-sabay na halak-haka ng mga kaklase ko. Nakita ko naman na napayuko lang si Rosel sa sinabi ng isa naming kaklase. Kaya hindi na ako nakatiis at ako na ang sumagot para sa kanya. Talaga ba? Akala mo kagwapuhan ka, no? Manalamin ka kaya? Ikaw yung mukhang undin dyan eh. Wala kayong magawa, no? Imbes na mag-aral na lang kayo dyan, puro pangungopya at pangungutya lang ang inaatupag nyo. Kaya puro kayo bagsak eh. Kitang-kita ko naman ang labis na pagkapahiya ng aking kaklase. At sa tingin ko nga, napasobra ata ang nasabi ko dahil puro kantsaw ang inabot niya mula sa kanyang mga kaibigan. Bigla na lang itong tumalikod sa amin. Pero sa tingin ko, dapat lang sa kanilang masampal ng katotohanan sa ginagawa nilang pambubuli kay Rosel. At dahil po doon, nabuo ang pagkakaibigan naming dalawa. Kahit na hindi ako pinapansin ng ibang kaklase namin, ang mahalaga sa akin ay magkaroon ng kaibigan si Rosel. Lagi na kaming sabay kumain at maging sa pag-uwi ng bahay. Ayon din sa kanya, hindi na raw madalas ang pangiinis at pananakit ng ilan naming kaklase tuwing siya ay nag-iisa o kapag wala pa ako sa eskwelahan. Kaya't lubos siyang nagpapasalamat sa akin dahil kahit papaano raw ay nabawasan ang gumagawa sa kanya ng ganoon. Nung minsan habang naglalakad kami pa uwi, ay naitanong ko sa kanya kung hindi ba niya sinasabi sa magulang niya ang ginagawang pananakit ng kaklase namin. Rosel, hindi ba nagtatanong yung mga magulang mo tungkol sa eskwelahan at kung bakit madalas may sugat ka? Bakit mo naman natanong yan, Ruby? Wala lang. Natanong ko lang. Hindi ba sila nagtataka? Hindi ko na sinasabi yun, Ruby. Kasi baka patigilin lang nila ako sa pag-aaral eh. Ang totoo niyan, ayaw talaga nila akong pag-aralin. Ako lang talaga yung nagpupumilit. Kaya hindi ko na lang sinasabi sa kanila yung mga umaaway sa akin. Ayoko talagang tumigil sa pag-aaral, Ruby. Pero hindi ka ba nasasaktan sa mga ginagawa sa'yo? Ano ka ba? Wala yun sa akin. Sanay na ako. Tinatawanan ko na nga lang sila eh. Hindi ko man maunawaan ng lubos ang rason niya kung bakit niya tinitiis ang pambubuli sa kanya ng mga kaklase namin, ay pinili ko na lang na respetuhin ang kagustuhan niya. Sa pag-uwi galing paaralan ay laging nauuna ang bahay namin. Kaya naman nagpaalam na ako kay Rosel. O sige, dito na ako. Ingat ka ha. Bukas na lang ulit, Rosel. Sige, Ruby. Salamat ulit sa pagkain ha.
Oo, walang anuman. Ingat ka ha. Sige, Ruby. Bye-bye. Sabay kaway nito habang papalayo sa amin. Sa araw-araw na sabay kami sa pag-uwi, Misteri, ay nagkaroon ako ng ideya na sundan si Rosel papunta sa kanilang bahay. Magkaibigan na kami, pero ni minsan ay hindi pa niya ako naisama roon. Marahil ay nahihiya ito dahil maliit lang o barong-barong ang kanilang tahanan. Kaya pasimple akong sumunod sa kanya habang naglalakad. Hanggang sa mapansin kong patungo pala sa bandang kakahuyan ang bahay nila Rosel, Misteri. Doon ay napag-alamanan ko na sila na lang pala ng kanyang ina ang magkasama. Medyo may edad na nga ang kanyang ina. Nakapalda ito ng sobrang luwag at maputi na ang lahat ng buhok. Nang dumating si Rosel, abala itong nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop. Tahimik akong nakanig sa pag-uusap nilang mag-ina. Mano po, Nay? Abay, dumating ka na pala. Kamusta naman ang pag-aaral mo, Rosel? Okay lang po, Nay. May kaklase po akong dinadalan ako ng baon para sabay kaming kumain. Abay talaga? Sigurado ka ba dyan at hindi ka nagsisinungaling? Hindi po, Nay. Mabait po talaga siya. Ganyan din ang sinabi mo noon sa iba mong kaklase. Pero lagi ka pa rin may sugat pag uuwi ka ng bahay. Nay, nadulas lang po talaga ako noon. Nadulas? Araw-araw na lang. May sugat ka sa mukha. Pinapatigil na nga kita sa pag-aaral mo dahil hindi mo naman magagamit yan. Nay, nag-usap na po tayo dyan. Hanggang makatapos lang po ako ng elementarya. Pangako po, titigil na ako. Alam mo naaawa lang ako sa iyo, anak. Kung pwede ko lang gantihan ang mga gumagawa sa iyo niyan. Bakit naman po napunta dyan? Nay, wala po talagang umaaway sa akin. Maniwala po kayo. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, masisira ang muka at balat nila. Nanay talaga? Ako na nga po magpapakain ng manok dyan. Magpahinga na po kayo. Misteri, may kung anong dumaloy na kuryente sa akin nang marinig ko ang mga sinabi ng kanyang ina. Hindi ko alam, Misteri, kung biro lamang iyon o simpleng babala. Pero naramdaman ko ang matindi at madilim na pagbabanta. Kinabukasan, pagpasok ko sa eskwelahan, pinilit kong kalimutan ang lahat ng narinig ko. Ngunit ng araw na yun ay hindi kami nakapagsabay ni Rosel sa break. Pinatawag kasi ako sa office ng school dahil sa mga kulang kong requirements. Tumagal din ako ng halos kalahating oras kaya nagmamadali akong bumalik sa classroom. Nasa akin kasi ang pagkain naming dalawa. Pagdating ko sa classroom ay wala si Rosel doon. Ngunit nakita kong nagtatawanan at masayang-masaya ang mga kaklase namin. Doon pa lang ay nagkaroon na ako ng kutob. Kaya't agad akong dumiretso sa CR para tignan kung nandoon si Rosel. At hindi nga ako nagkamali, Misteri. Umiiyak siya sa loob at kahit ako ay halos mangiyak-ngiyak sa nakita ko. Ang tatlong daliri niya sa kamay ay nangingitim at magang-maga. Anong nangyayari sa'yo, Rosel? Ikaw pala, Ruby. Wala ito. Naipit lang ako ng pinto. Bigla kasing sumara. Anong naipit? Alam ko, iniipit ka nila. Sinadya nila yan sa'yo. Hindi. Aksidente talaga yung nangyari, Ruby. Hindi ko na talaga mapapalampas to. Tara, samahan mo ko kay Mrs. Santos. Huwag na, Ruby. Naipit lang talaga ako. Kahit ayaw niyang umalis ng CR, ako ay determinadong puntahan si Mrs. Santos upang isumbong ang nangyari kay Rosel. Maging si Ma'am ay nagulat at mangiyak-ngiyak
sa kalunos-lunos na lagay ng daliri ni Rosel. At dahil sa galit ni Mrs. Santos, agad nitong tinanong ang kaklase kung sino ang may gawa nito. Walang ni isa ang gustong umamin. Ano, class? Wala ba talagang aamin sa inyo? Tingnan niyo tong nangyari kay Rosel. Hindi na ba kayo naawa sa kanya? O sige, kung ayaw niyong umamin, wag na lang din kayong gumraduate. At sa takot, isang estudyante ang tumuro kay Matilda Misteri. Si Matilda daw ang may pakana ng pag-ipit sa mga daliri ni Rosel. Dahil doon, agad pinatawag ang mga magulang nila Matilda at Rosel sa principal's office. Nagharap ang dalawang magulang pero matigas si Matilda at iginiit na kasalanan daw ni Rosel ang lahat dahil hinawakan nito ang pinto habang sumasara. Sinang-ayunan pa ito ni Rosel. Sa totoo lang, Misteri, nainis talaga ako sa pagtatakip ni Rosel sa ginawa sa kanya ng kaklase naming si Matilda. Totoo ba ang lahat ng yun, Rosel? Magsabi ka ng totoo. Huwag kang matakot, iha. Totoo po, ma'am. Kasalanan ko po. Bigla namang sumabat ang nanay ni Matilda na may kasungitan ng tono. Yun naman pala eh. Kasalanan naman pala ng tatanga-tangang batang yan. Napatawag pa ako sa principal. Pasensya na po, ma'am. At sa inyo rin po, sa nanay ni Matilda. Patawad po. Abay, dapat lang na humingi ka ng pasensya. Sinayang mo yung oras ko sa katangahan mo. Eh, Mrs., huwag naman po kayong ganyan magsalita. Aba, ma'am, ako na nga yung naperwisyo dito. Ako pa yung may kasalanan. Diba narinig mo naman, walang kasalanan ng anak ko. So, pwede na ba akong umuwi, ma'am? Sige po, ma'am. Gusto ko lang naman hong maliwanagan. Kayong tatlo, pwede na kayong bumalik sa classroom. Sa lahat ng pagtatalo sa loob ng opisina, kapansin-pansin na hindi na nagsalita ang nanay ni Rosel. Bagkus, matalim lang ang tingin nito sa mag-inang Matilda. Ewan ko ba, Misteri, pero nakakaramdam ako ng panganib mula sa aura ng nanay niya. Pagbalik sa classroom, panay parinig pa rin si Matilda kay Rosel. Maging ang estudyanteng nagsumbong ay pinagbuntungan din niya ng init ng ulo. Gusto ko nang sumagot pero hinawakan ako ni Rosel habang umiiyak at labis akong naawa para sa kaibigan ko. Kinabukasan pagpasok namin ay nagkaroon ng isang anunsyo si Ma'am Santos at lahat kami ay nagulat sa sinabi niya. Class, yung mga may alagang hayop, lalo na yung mga aso, mag-iingat kayo. Lahat kami ay nagtanong at nagtataka kung bakit niya naman nasabi yon. Ang isang kaklase niyo na si Matilda, hindi makakapasok ng ilang linggo. Nakagat kasi ng aso. Lahat naman kami ay nagulat sa balita ni Ma'am Santos. Oo nga, kawawa naman si Matilda. Kapitbahay namin siya. Ang sabi, parang asong ulol daw yung nakakagat sa kanya. Halos durog-durog daw yung mga daliri nito eh. Para bang hinila pa ng aso. Kapansin-pansin naman, Misteri, na walang kaimik-imik si Rosel noon. Nakikita ko ang labis na pagkalungkot nito habang nagsasalita si Ma'am Santos. Pero mas pumukaw sa atensyon ko ang daliri niya. Nakahapon lang ay magang-maga at halos nangingitim na. Pero ngayon ay bumalik na sa normal at parang walang nangyari. Bigla namang nangibabaw ang salita ng isa naming kaklase na si Bonnie. Baka naman kagagawan mo yun ha, Unding? Nagtinginan ng lahat sa direksyon namin. Agad naman itong pinagsabihan ni Ma'am Santos. Bonifacio, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Sorry po, ma'am. Pero, di ba, may lahi naman talagang aswang yan. Baka mamaya, ginantihan niya lang si Matilda. Ah, ganun. Baka gusto mong magulang mo naman ang ipatawag ko. Sorry po, ma'am.
Nagbibiro lang ako. Pwes, ako hindi nagbibiro. Habang nakatingin ako sa kanya, ay nabaling ang atensyon ko sa labas ng bintana. Para bang nakita ko yung nanay ni Rosel na nakatingin sa amin mula sa labas. Sa isang iglap lang ay bigla rin itong nawala at napaisip ako kung malikmata lamang ba iyon. Hindi ko na binanggit yun kay Rosel dahil hindi rin naman ako sigurado sa aking nakita. Makalipas ang ilang oras at ilang subjects namin, ilang minuto bago mag-break ay biglang nawalan ng kuryente kaya sobrang init lalo sa aming classroom. Napagpasyahan naming lahat na sa labas na lang mag-recess para naman kahit paano ay maibsan ang init na nararamdaman namin. Pagkatapos ng break at pagbalik namin galing sa labas ay normal kaming bumalik sa aming mga upuan. Pinakuha ng aming guro ang notebook namin upang kumopya sa nakasulat sa blackboard. Nang bigla na lamang kaming nagulat sa malakas na sigaw ni Bonnie. Ah! Ano ba yun, Bonnie? Anong nangyayari sa'yo at nagsisisigaw ka dyan? Ma'am, may patay na pusa po sa bag ko. Naihagis niya ang bag sa sahig dahil sa sobrang takot. Nagkaduwal-duwal din siya sa matinding pagkadismaya sa nakita. Kami naman, Misteri, kabilang si Ma'am Santos, ay halos masuka rin. Isang patay na pusang itim ang nasa loob ng kahon ng bag ni Bonnie. Bukod pa roon, may malaking sugat ito sa bandang tiyan. Awang-awa kami sa pusa pero wala na lang kaming nagawa kundi ipatapon ito. Napansin ko naman na nanginginig pa rin sa takot si Bonnie. Hindi siya makatingin ng diretsyo, lalo na sa amin ni Rosel. Matapos lumabas ng aming guro, bigla na lamang siyang dumaan sa lamesa ni Rosel at may iniwang papel at saka tumakbo palayo. Nagulat si Rosel at dahan-dahang binuksan ang sulat. Nakasaad sa sulat kamay ni Bonnie. Patawad, Rosel. Hindi ko na uulitin. Sana ay huwag mo akong saktan. Nakita kong nilukot ni Rosel ang papel at kitang-kita sa kanyang muka ang galit. Para bang biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon at hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pero Misteri, hindi pa pala natatapos ang misteryong bumabalot sa section naming iyon. Habang nagkaklase kami, isa-isang nagsuka at nagsakita ng ulo at tiyan ng aking mga kaklase. Labis ang takot na bumalot sa mga teacher at buong eskwelahan. Itinuturo nilang dahilan ang sirang pagkain mula sa kantin. Pero kapansin-pansin na tanging ang section lang namin ang naapektuhan. Mabuti na lang at lagi akong may dalang baon at hindi ako bumili galing sa kantina. Sa dami ng naganap, si Rosel lang ang hindi nagsasalita. Rosel, okay ka lang ba? Ha? Okay lang naman ako. Nahihilo lang ako. Nakakain ka ba sa kantin? Hindi. Basta, bigla lang akong nahilo. Dahil doon, sinugod ang mga estudyante sa ospital. Yung iba naman, pinauwi agad ng teacher. Sabay kaming naglakad ni Rosel pero nagpaalam ito na mauuna na raw siya dahil may hahabulin pa. Hindi pa man ako nakakasagot ay agad na siyang umalis at hindi na lumingon pa. Misteri, wala yung dating sigla ng kaibigan ko. Ang tanging nakikita ko lang sa kanya ay madilim at galit na ekspresyon. At dahil naman hindi ako mapakali sa kinikilos ng kaibigan ko, ay napagpasyahan kong sundan siya ulit patungo sa kanilang bahay. Nakita kong agad siyang pumasok, kaya naman lumapit ako upang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ina. Nay!
Akala ko po ba hindi ka gaganti? Masyado na ang ginawa nila sa iyo, Rosel. Yan ang sinasabi ko sa iyo, na huwag mong ipilit na maging katulad ka ng mga normal na bata. Sino po bang may sabing hindi ako normal? Kayo lang ang may sabi niyan, Nay. Sinabi ko na sa iyo, Iha, huwag ka nang mag-aral pa at puro panlalait at pananakit lang ang matatanggap mo. Tama nga ako. Nay, gusto ko lang maranasang maging normal. Gusto kong mag-aral. Ayoko ng buhay na meron tayo. Lahi tayo ng mga aswang at subukan mo mang takasan ito. Walang magbabago. Sa tinakbo ng kanilang usapan, Misteri, tila ba may kinalaman ng nanay ni Rosel sa mga nangyari sa estudyante sa eskwelahan. Pero ang isa pang revelasyon na lalong nagpatindig ng balahibo ko, ang marinig kong may lahing aswang pala talaga sila ni Rosel. Kaya pala ganoon na lang kabilis ang paghilom at paggaling ng mga sugat niya. Pero Nay, hindi natin kailangang gawin ng mga gawain nila. At saka diba, malayong angkan naman sila. Malayo natin silang kamag-anak. Hindi natin sila kailangang tularan. Pero anak, iyon lamang ang paraan para proteksyonan kita, ang sarili natin. Pero bakit kailangang haluan pa ng pangungulam, Nay? Akala ko ba hindi niyo yun gagamitin sa masama? Sa kagustuhan kong proteksyonan ka, maiintindihan mo yun, anak, pag nagkaroon ka na rin ng sarili mong supling. Doon ko nga nakumpirma, Misteri, na may abilidad ang kanyang ina at ito nga ang nasa likod ng mga nangyari sa aking mga kaklase. Lalo akong natakot sa mga narinig ko, kaya naman nagmamadali akong lumayo sa bahay nila Rosel. Nang makauwi ako sa bahay, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng narinig kong kwento mula sa magulang ni Rosel. Hanggang sa inabot na ako ng hating gabi sa pag-iisip, Misteri. Nag-anunsyo rin naman ang eskwelahan na wala munang pasok kinabukasan. Hindi ko na malayan kung anong oras na ng gabing yon nang may marinig akong mahinang ungol ng isang lalaki sa labas ng bahay namin. Mabagal ang pagkilos ng kanyang mga paa, tila ba nahihirapan. Hindi ko naman napigilang sumilip sa bintana. Pero Misteri, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ang sarili kong ama ang nakahandusay sa labas ng bahay at may isang babaeng maliit ang nakaupo sa tabi nito. Tila nakalapit ang ulo sa bandang leg ni tatay. Agad akong nagmamadaling lumabas upang tulungan siya. Pagbukas ko ng pintuan, agad kong nakilala ang babaeng nakaupo sa tabi ni tatay. Nanlambot ang tuhod ko at nanghina ako ng lubos, Misteri, dahil ang taong yun ay walang iba kundi si Rosel. Rosel, anong ginagawa mo sa tatay ko? Nagulat siya at napalingon sa akin. Kitang-kita ko ang pagkabigla niya nang makita niyang puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Kumuha ako ng mahabang kahoy na pwede kong ipanghampas sa kanya at nakita ko ang takot sa mga mata ni Rosel. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Hindi ko na siya hinabol pa at agad kong tinawag si nanay sa loob para maihatid si tatay sa ospital. May sugat si tatay sa kaliwang bahagi ng tiyan at may bakas ng pagkakasakal sa leeg. Labis na galit ang nararamdaman ko para kay Rosel. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan na ipinakita ko sa kanya, ganito pa ang isusukli niya sa akin. Marahil, walang pinipili ang mga aswang kahit pa kapamilya ng mismong kaibigan nila. Hindi namin iniwan si tatay sa ospital hanggang sa magkamalay ito. At nang magmulat ang kanyang mga mata, napaiyak kami ni nanay at nagyakapan.
Tinanong namin kung anong nangyari nung gabing yon. Ano bang nangyari sa'yo, mahal? Alalang-alala kami. Habang pauwi ako, may naramdaman akong sumusunod sa akin eh. Hanggang sa may sumunggab na lang. Lumaban ako pero sinakal ako. Ramdam kong may sugat din ako sa tiyan at saka sobrang nanghina na ako. Walang niya talaga siya. Nagawa niya to sa inyo. Bakit, Ruby anak? Kilala mo ba kung sinong gumawa nito sa akin? Oo nga, parang may alam ka. Sino? Sabihin mo nga. Yung kaklase ko kasing babae, Nay. Oo nga pala, naalala ko. May tumulong sa akin, isang batang babae. Hindi ko alam eh, pero napaalis niya yung dalawang lalaki. Bigla na lang tumakbo. Ha? Lalaki po yung gumawa sa inyo, Tay? Oo, dalawang lalaki yung umatake sa akin. Parang hold upin ata ako eh. Mabuti na lang dumating yung batang babae. Inilalayan niya ako hanggang makauwi. Nasaan na kaya siya? Doon ko lamang lubos na napagtanto, Misteri, kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Rosel noong gabing nakita ko siya at muntik ko siyang paluin. Takot pala ang naramdaman niya. Kinabukasan ay agad akong nagpaalam sa mga magulang ko upang puntahan si Rosel sa kanilang bahay at magpasalamat sa pagtulong niya kay tatay. Gusto ko rin sanang humingi ng pasensya dahil napagbintangan ko siya. Pero pagdating ko sa bahay nila, wala nang tao. Rosel? Rosel? Asaan ka? Walang sumasagot. Puro katahimikan lamang ang naririnig ko. Paglapit ko sa kanilang lamesa, isang sulat ang nakita ko sa ibabaw nito. Isang liham para sa akin. Liham ng pamamaalam ng isang kaibigan. Naiyak ako sa huling mga salita ni Rosel, Misteri. Ruby, ikaw lang ang tinuring kong kaibigan. Kaya nalungkot ako nung makita ko ang reaksyon mo nung gabing yun. Pasensya ka na kung natakot ka sa akin. Marahil, inakala mong ako ang gumawa noon sa tatay mo. Pero naiintindihan kita. Nung oras na tumatakbo ka palayo sa bahay namin, gusto ko sanang tawagin ka. Pero marahil, nalaman mo na rin ang lahat tungkol sa amin ng aking nanay. Pero maraming salamat sa pagiging tapat na kaibigan. Ikaw lang ang nag-iisang naging mabait sa akin. Hindi kita malilimutan, Ruby. Mahal na mahal kita. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata, Misteri. Marahil, napakasakit para kay Rosel na pinagbintangan kong siya ang gumawa ng pananakit kay tatay. Gusto kong mag-sorry. Gusto kong bumawi. Pero huli na ang lahat. Umalis ako sa bahay nila Rosel na may mabigat na damdamin. Sa daan pa uwi, nakasalubong ko ang isang lalaking may hila-hilang kalabaw. Anong ginagawa mo dito, bata? May pinuntahan lang akong kaibigan, Manong. Abay, lubhang delikado dito. Mag-iingat ka. Opo, marami pong salamat. Abay, mabuti na lang at nakita kita. Hindi mo ba alam na lugar ito ng mga hindi mo inaasahang nilalang? Kahit mabuti pa, lumakad ka na, ihahatid kita sa inyo. Hindi ko alam, Misteri, na ang engkwentro namin yon nang tinulungan niya si tatay ay siya na palang huling beses na makikita ko si Rosel. Mula noon, wala na akong narinig na balita tungkol sa kanila. Hanggang sa tuluyan na rin akong lumipat sa panibagong paaralan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sa programa nyo, kung sakaling marinig ito ni Rosel, gusto kong iparating sa kanya ang aking mensahe. Rosel, saan ka man naroroon, gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan. Walang katumbas ang kabutihan mo at hanggang ngayon, naaalala pa rin kita.
Wala akong pinagsisisihan sa pagkakaibigan natin. Tunay na ligaya ang naramdaman ko nung kasama kita. Sana natupad mo na ang mga pangarap mo. Lalo na ang mamuhay bilang normal na tao.